Habang madilim na ang paligid at tanging mga ilaw sa poste lamang ang nagsisilbing gabay sa kalsada, ang magkaibigan na sina Andong at Perde na parehong pauwi mula sa kanilang trabaho sa bayan. Alas 11 na ng gabi at wala na silang masakyan, kaya't naglakad na lamang sila pauwi sa kanilang baryo. Habang naglalakad, pilit nilang nilalabanan ang antok at kaba kaya nagkukwentuhan sila tungkol sa mga nakakatawang karanasan sa trabaho. Ngunit kahit anong pilit nilang gawing masigla ang usapan, hindi maalis ang malamig na simoy ng hangin at kakaibang katahimikan ng paligid. Sa bawat yapak nila sa sementadong daan ay parang masyadong malakas ang tunog na para bang may nakikinig sa kanilang paligid. Pagdating nila sa kanto na malapit sa lumang sementeryo, doon na nagsimulang sumikip ang kanilang dibdib. Ang lugar na iyon ay kilala sa kanilang baryo bilang Kalye Misteryo sapagkat marami na raw ang nakasaksi ng kababalaghan dito. Hindi man sila naniniwala noong una, ngayon ay ramdam nila ang kakaibang bigat ng paligid na parang meron pumipigil sa kanilang paghinga. Alam niyo yung ganung pakiramdam? At sa mismong sandali ng kanilang pagliko, biglang bumungad sa kanila ang isang ataol na lumulutang. Walang tao na nagdadala, walang sasakyan na karga ito, parang kusa itong dumudulas sa hangin, dahan-dahang umaabante sa gitna ng daan. Ang nakapangingilabot pa, animoy bago ang kabaong, makintab ang kahoy at tila may kandilang kumikislap sa gilid, kahit wala namang nakasindi. Para bagang dinuduyan ito sa hangin. Parehong natigilan ang magkaibigan, nanigas ang kanilang mga katawan at halos hindi makahinga. Si Andong ay napakapit sa balikat ni Perde at pabulong na nagsabi, "Pare, nakikita mo ba yan o ako lang?" Si Perde naman ay nanginginig na sumagot, "Hindi ka nag-iisa." Habang papalapit ang kabaong, napansin nilang walang anumang tunog na lumalabas dito, ni kaluskos o tunog ng pagkadulas sa kalsada. Wala ring anino sa ilalim nito kahit pa may liwanag mula sa poste. Para bang isa itong nilalang na hindi dapat makita ng tao. Nang halos abutan na sila ng kabaong, dali-dali silang kumaripas ng takbo, hindi na lumilingon sa likod. Ang tanging naririnig nila ay ang malakas na tibok ng kanilang dibdib at ang pagkakahol ng aso sa malalayong bahay, tanda na may kakaibang nilalang ang dumaan. At pakiramdam nila ay hinahabol sila ng lumulutang na ataol. Kinabukasan, ikinuwento nila ang kanilang nasaksihan sa mga matatanda sa baryo. Doon nila nalaman na hindi sila ang unang nakakita. Noon pa man daw, may ilang residente na ang nagpatunay na sa tuwing may malalapit na pagkamatay o malaking trahedya, may ataol na naglalakad mag-isa sa kalyeng iyon. Para bang paalala o babala ng kamatayan. At makalipas lamang ang 3 araw, may balitang kumalat, isang kilalang matandang babae sa baryo ang pumanaw sa di inaasahang pagkakataon. Lalong nanindig ang kanilang balahibo. Sapagkat ang lumulutang na kabaong ay tila dumaan upang sumundo ng mga taong mamamatay na. Kaya ikaw mag-iingat ka lalo na kung ginagabi kang umuwi at mapapadaan sa mga liblib na lugar nang hindi matulad sa magkaibigan na Andong at Perde.